na yan. Yun dapat ang pinaglili, hindi yung magdadadakdak ka sa TV, sabihin mo pro-China, pro-China. Ano ang iyong ebidensya? Wala. Kung pro-China sila, di ba tinawag pa nga niya na Manchurian candidate. Pag sinabing Manchurian candidate ay puppet ng China na kandidato. Alam mo na palang Manchurian candidate at puppet ng China, ba't hindi mo pa kasuhan? Diba? Sedition, treason, o kung anong lalapat doon sa mga elemento na nakalagay sa criminal law, ikaso mo kay Marcoleta. Pero ba't hindi kinakaso? Ulit-ulit na nating sinasabi, yung isang aligasyon laban sa isang tao na sinasabi mong legal, pag hindi mo dinadala sa korte, ang tawag dyan ay propaganda. Propaganda. Bakit? Kapag dinala mo sa korte, malilinawan ayaw mong dalhin sa korte dahil gusto mong alagaan yung propaganda na yun. Kaya yung propaganda na yan, kung hindi ma-impeach si BP Sara ngayon, dadalhin nila yan hanggang 2028. Hindi nila tatanggalin yan. Ang totoo, yung pong mga terminology o salitang Manchurian candidate, supposedly, ikakabit po yan sa pangalan ni BP Sara. Pero dahil sa nakita nila na overwhelming ang suporta ng mayorya sa mga PDP laban senatorial candidate, napilitan silang ilabas yung term na at ikabit sa mga senatorial, lalong-lalo na kay Marcoleta. Sino ang galit kay Marcoleta? Di lalo na yung mga oligarko. Bakit? Bakit galit ang oligarko kay Marcoleta? Siya yung nagsample sa oligarko Sinong sinampulan ni Marcoleta? Lopez. Sinong senador, congressman ang dumurog sa isang oligarko? Sino lang base sa record? Si Marcoleta lang. Kailan? Nung hindi niya at tinutulan niya yung prangkisa ng ABS-CBN. Sino makakagawa nun? Wala. Diba? Pwede siyang operan at sa tingin ko inoperan ng malaking halaga, billions of pesos ang inoffer kay Marcoleta. Pero tinanggap ba niya? Hindi. Tinuluyan niya ang ABS-CBN. Hindi siya nagpasilaw sa pera. Yan ang politikong kailangan natin doon sa Senado. Yung walang excess baggage. Yung isang politiko na kahit sino babanggain niya kapag ang kinakawawa ay mga Pilipino. Kaya nga threaten ngayon sila kay Marcoleta. Bakit? Kapag nanalo yan, ano mangyayari? Pwede niyang pababain ang kuryente natin. Yung singil ng kuryente, yung halaga ng kuryente natin, pwede niyang pababain. Bakit? Alam na niya marami ding mga politiko ang alam kung paano pababain ang singil ng kuryente. Pero ang tanong, kapag inihahain na nila yan at kanilang binabalangkas na, ba't iniisa-isa na nila? Anong mangyayari? Biglang laylo, hindi muna. Bakit? Natapalan na ng pera. Galing kanino? Sa mga oligarko. O kaya hindi man natapalan ng pera, tinakot pa. Atras. Pero si Marcoleta, natapalan ng pera, natakot ba siya? Hindi. Tinuluyan niya ang Lopez. Kaya yung kayo po, huwag kayong sabihin, ayaw ko Marcoleta pro-China. Intindihin nyo. Diba? May track record yung tao. Gusto nyong bumaba yung kuryente natin? O siya lang, sino ba? Walang politiko, paulit-ulit na yan, paulit-ulit na, recycle na yung kanilang mga sinasabi. Pabababayin ko ang kuryente pag ako ang naupo. Diba? Mga kababayan, putang ina mo. Diba? Mga kababayan, bababa. O sino lang ang nakita natin na kayang gumawa niyan? Marcoleta. Parang ibinebenta nyo na ang future ninyo at kinabukasan ng mga anak ninyo doon sa mga oligarko kapag hindi nyo ibinoto si Marcoleta. Bakit? Gagatasan ng mga oligarko ang inyong mga anak pag hindi naputol ang sungay niyang mga yan. Kailangan putulin ang sungay. Kinakailangan tayo, magkaisa na tayo. Andito tayo, tayong middle class pababa. Wala tayong kapangyarihan Pag siningil tayo ng bat, ano ba tayo? Tawag dito, nakakareklamo ba tayo? Hindi. System loss, nakakareklamo ba tayo? Hindi. May isang taong galing sa
grupo natin. Ano yung grupo natin? Tayo to. Ito yung middle class. Ito yung pababa. Mahirap tayo. Si Marcoleta, di ba kinikwento niya, gagraduate siya. For the first time nang graduate siya, dun lang siya nakatikim ng bagong pantalon. At yung relo niya, pinahiram lang sa kanya ng tatay niya. At bago siya makagraduate, yung kuya niya, hindi na muna nag-aral. Di ba? Bakit? Ano lang sila, magsasaka sila sa Tarlac eh. Yang mga taong yan, ramdam tayo. Yung mahal ng kuryente. Diba? Katulad din natin sila. Although, sabi nga, yung mga yan, nabiyayaan na, pinagpala na sila. Diba? Dahil sa kanilang pagsisikap. Pero hindi sila nakakalimot. Kung kayo, mahirap kayo. Kung kayo, middle class kayo. Regardless na anong kulay nyo. Pink man kayo, pula kayo, green kayo, o left kayo. Gusto nyo bumaba ang kuryente. Andyan si Marcoleta. Diba? Marcoleta. Diba? Pinatunayan niya na yan. Kailangan nyo pa ba na questionin yung tao kung gaano niya durugin ng oligarko? Gusto nyo, kayo ay laging reklamo. Mahal ng kuryente, putang ng kuryente na yan. Ang mahal-mahal system, los tayo nagbabayad yan. Marcoleta. Diba? Kasi ang pinapairal nyo kasi yung ego. Ang pinapairal nyo, idol ko kasi ito mananalo, ito sila ito sila ang gusto ko, sila bla 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 bla, chikibam, kikubam, diba? Ang gusto ko itong mananalo gano'n, idol ko yan o kaka-idol nyo, bukas yung kuryente ninyo, pagtingin nyo, putang yan, latas, diba? Sabihin nyo, patay ng aircon, yung kuryente, hindi ka nagbabayad. Kung si Marcoleta, tanggalin nyo yung galit nyo kay Marcoleta at tanggalin nyo sa isip nyo sinasabi nyo pro-China. Sapagkat yan sinasabi nyo pro-China, yan ang totoong pro-Pilipino. At yung taong yan ang gustong makuha yung 200 nautical miles na yan. Sinong kasama niya? Yung mga sila Rodriguez, sila Bato, sila Bongo, sila Attorney Hinlo, sila Attorney Jimmy Bondoc, sila Philip Salvador, sila Pastor Kibuloy. Sila. Diba? Yun ang isipin po ninyo. Diba? Kaya kayo dito, halimbawa mga trolls kayo dito, pindagi nyo ng pinupuntahan yung live ko, anong pinagkakakitaan ninyo? Ang pinagkakakitaan nyo ay yung pagiging trolls, binabayaran kayo, tapos yung ibinayad sa inyo, ibabayad din yun sa kuryente. Diba? Darating yung time kapag nabuwag natin yung pang-aapi sa atin ng mga oligarko, hindi na kayo magiging trolls. Hindi nyo na kasi alam ko kahit sa inyong sarili, although maaaring merong gusto kayong politiko kaya ginagawa nyo yan, pero nagsasayang kayo ng oras dahil may bayad sa inyo sa pagiging trolls, darating ang panahon, hindi na po kayo magiging trolls. Iho ba? Darating yung panahon, hindi na ang trabaho nyo ay trolls. Ang trabaho nyo na po ay marangal. Bakit? Papasok ang maraming mga investor dito sa Pilipinas dahil bumaba ang kuryente sa atin. Sino ang sasagot niyan? Sino ang magsasakatuparan niyan? Yung PDP laban. Diba? Sa pangunguna ni Marcoleta. Diba? Sila. Walang iba. Diba? Ilalagay nyo si Lito Lapid, putang Leon Guerrero, si Budots, si Manny Pacquiao na